Naruto shadow clone, nine-tail cloak. Hit you with that eternal my Gekko flow. Feel like Itachi cause I've been sick to the bone. Okay, I'ma Terasu, go. Naruto feel like Hokage. Chuck a level on Kisame. Mangekyo bring down the comments. Susanoo hit up that bliss with your conscience. Sasuke my sorry got make up an image. Watch how my shadow clone pull up, we ignite. Chidori cutting up lightning bolts with it. My Rasa got hit on my bed, then they finished. Woke up drip like a Kage. Charmer got hit and they do what I say. Feel like I'm Kaguya with the god play. Kurama kill him up on your village. Kamakailan nga lang ay ating tinalakay ang patungkol sa bakbakang Adult Enra na siyang summoning monkey ni Konohamaru laban dito kay Matsuri na siyang dating si Muigi. Ngayon, ating namang talakayin ang patungkol sa bakbakang Ryu versus Yodo, Araya, Mitsuki at Sarada. Isa laban sa apat mga sir. And yes, alam naman natin na hindi nga biro ang lakas nitong ni Ryu. Lalo't sa Shinki version pa nga lang neto halimaw na. So kung ganyan na siya kalakas, what if pa kaya dito sa Ryu version? Or sabihin na natin na parang evil version ni Shinki but in a enhanced mode. So mas lalong halimaw nga to mga sir. Pero, it doesn't mean na hindi na magagawang palagan ang nilalang na ito. May mga way pa rin naman para magawang labanan o mapalagan itong si Ryu. At yan nga ang ating tatalakayin for today's video mga sir. Papaano nga ba magagawang palagan nila Sarada, Yodo, Mitsuki at Araya itong si Ryu? So ganito mga pare koy, based sa latest chapter ng Boruto 2 Blue Vortex, atin namang nasaksihan ang panibagong kaaya-ayang eksena na nagawang ang pigilan nitong ni Araya ang masamang balak ni Ryu dito kay Sarada at Yodo, which is kinontrol nga sila ni Ryu gamit ang Iron Sun nito. Ngayon, sa bagay din yan, diyan nga ating napag-alaman na may isang karakter pala dito na maaari nating sabihin na kontrapelo kay Ryu. At yun nga is yung sa tulong nga din ng abilidad nito na Magnetic Iron Sun na siya ring nakapigil sa Iron Sun ni Ryu. So ngayon mga pare koy, siguro naman ay nagkaka-idea na tayo kung ano nga ba nagiging posisyon ng apat na to. Na maaari na nga nating sabihin na may isang puntos na nga sila dito kontra kay Ryu dahil nga may ability si Araya na kontrapelo sa Iron Sun dito. Then pagdating naman sa remaining 3 or dito sa tatlo na si Yodo, Sarada at Mitsuki, ang sumunod naman sa kanila na magiging malaking tulong dito upang magawang bakbakan at palagan si Ryu ay ito ngang si Uchiha Sarada. Lods, teka muna. Paano yan? Papaanong mangyayari yon? Anong magiging ambag dito ni Sarada? So ganito mga sir. So diba isa din sa mga weakness ng Iron Sun ni Shinki is ang lightning. Then itong si Ryu na siyang parang evil version ni Shinki ay lalabas na same din ng weakness. Then dahil nga itong si Sarada ay meron ding lightning release na isang halimbawa dyan is itong Chidori, ay ang bagay na yan guys ang magasabi na plus points na naman sa kanilang apat. Dahil nga sa pamamagitan ng jutsu na ito ay magagawa nga din nilang mawasak ang Iron Sun ni Ryu. Then nagdag pa natin na baka nga dito na rin gamitin ni Sarada ang kanyang Mangekyou Sharingan at i-activate nito ang kanyang Susanoo. So solid yun mga pare koy. Kaya siguro maaari na nga din nating sabihin na 2 joints na nga sila dito mga sir. Meron silang kasama na may ability na Magnetic Iron Sun at isang kayang makapagwasak ng Iron Sun, Araya at Sarada mga pare koy. Then now, pagdating naman dito kay Mitsuki, I guess mga pare koy, itong si Mitsuki ay magiging malaking tulong din para sa mga bakbakan dito. Dahil nga sa pamamagitan ng kanyang Sage Mode, tiyak na may hirapan nga sa kanya si Ryu. Mahihirapan si Ryu na hulihin siya dahil nga napakabilis ni Mitsuki sa kanyang Sage Mode. Kaya kung susumahin at iisipin, pag sabay-sabay na silang kikilos, may chance nga possibility na mas mahirapan sa kanila si Ryu. Kumbaga isipin natin maaring mapahina ang depensa ni Ryu sa pamamagitan nitong ni Sage Mode Mitsuki. Kasi pag na-focus si Ryu kay Mitsuki na kung paano ito huhulihin, doon na nga kukuha ng tempo itong sila Sarada at Araya para gumawa ng pag-atake dito kay Ryu habang abala ito sa paghuli kay Mitsuki habang ito ay naka-Sage Mode. Kumbaga malilito kasi si Ryu dahil nga sa sobrang bilis ni Mitsuki sa kanyang Sage Mode, makakaligtaan niya pa sa kanyang paningin na may iba pa siyang kalaban. Guys, take note hindi natin nakita na gumamit ng Sage Mode si Mitsuki dun sa laban niya kay Shinki. Lalo't sa kadahilanan na hindi pa nga daw niya pwedeng gamitin ang bagay na yon. So yung hindi natin nasaksihan na dapat magiging bakbakan noon, dito naman sa time skip mga pare koy, pagdating dito maaari na nga natin makita yon. Ryu versus Sage Mode Mitsuki. So napakaganda at kaabang-abang na bakbakan din yan mga sir. At saka bukod pa dyan marunong nga din gumamit ng lightning release si Mitsuki. Isang halimbawa na itong lightning snake, ito rin yung ginamit niya laban kay Shinki para magawa niyang wasakin ang Iron Sun nito. So kung pagsasamahin pa natin, lightning release ni Mitsuki plus ang kanyang Sage Mode, isipin nyo naman guys kung gaano kahalimaw na ito. Mas sapat na siguro yon para masabi natin na magagawa na nga ni Mitsuki na mawasak ang Iron Sun ni Ryu. Sage Mode Mitsuki laban dito sa evil version at enhanced version
sitwasyon ni Shinki na si Ryu. Kaya sa mga nabanggit natin mga pare koy, ay masabi na nga din natin na maaaring mahirapan na nga dito si Ryu laban kali Araya, Sarada at Mitsuki. Ngunit subalit datapwat, ang problema nga lang dito ay itong si Yodo. Yes guys, dahil nga itong si Yodo ay padalos-dalos ang mga kilos. At kaya nga ang nakita ko dito, siya nga rin ang magiging dahilan upang tumagilid sila laban dito kay Ryu. Yung pagiging desperado niya at padalos-dalos sa mga kilos, yan ang bagay na magpapahamak sa kanila dito. Yung tipong okay na sana or goods na sana yung lineup, tapos kaya lang may kasama kayo o may kakampi kayong tolongges, kaya ang nangyari natalo pa imbis na panalo na. Na ganun ang nakita kong mangyayari sa kanila dito. Dahil dito kay Yodo, imbis na panalo na, mapapahamak pa sila. Isang halimbawa nga dyan, diba, is yung nangyari doon sa last chapter. Imbis na malapit na sila sa katotohanan na makuha ang turn soul ni Ryu, nakaunting paghihintay na lang at matsyempohan na nila yung tamang pagkakataon na makuha ito. Ang nangyari, hindi pa nakapagtiis itong si Yodo at bigla nga itong tumalon upang kunin ang turn soul sa ere. Kaya nadali agad siya dito ni Ryu. So palpak, diba? Kapalpakan yun mga pare. Kaya nakita nyo naman siguro mga pare, no? Ang pinaka magiging problema ng apat dito ay itong ang tolongges na kasama nila na si Yodo. Talagang siya ang magiging dahilan dito para mabaliktad pa sila at makontrol ni Ryu ang sitwasyon. Kasi parang ganito lang yan mga pare ko yun, no? Let's say na okay na yung plano nilang apat, then dahil nga sa tolongges itong si Yodo, ang maaaring mangyari tuloy ay siya ang mahuli ni Ryu at magiging bihag nito. At pag nagkataon, ang magiging sitwasyon tuloy nila ngayon, sila Araya, Sarada at Mitsuki, hindi na nga sila pwedeng basta na lang gumawa ng mga pag-atake kay Ryu. Hindi na nila pwedeng atakihin si Ryu ng basta-basta lang. Dahil nga bihag na nito si Yodo. At pag nagkataon, tiyak na yari o talagang tagilid sila dito. Na bumaligtad patuloy ang nangyari at sila ang nalagay sa pinakaalanganin na sitwasyon nang dahil lang sa isang tolongges na kasama. Kaya ang mangyayari, maaari tuloy sila mabigo sa kanilang mga plano na makuha nito ang turn soul ng mga kalaban at hindi na maibalik si Shinki. Or else, kung sa unang pangyayari pa lang maging careful na si Yodo sa mga hakbang niyang gagawin, maaari nga ding mangyari na may chance naman sila na magawa nilang palagan si Ryu gamit ang kanilang mga estratehiya at diskarte sa pagtutulungan. Yes guys, kaya nilang palagan dito si Ryu. Pero sa kabilang banda rin naman, hindi naman ibig sabihin nun na mabibasic na lang nila si Ryu dito. Dahil nga itong si Ryu ay parang enhanced version na ni Shinki, diba? Kaya malamang asahan natin na mas halimaw pa ito, na kahit sabihin pa natin na may pang kontrapelo na nga sila dito, hindi pa rin yung magiging ganong katali mga pare. Lalo't bago pa nga lang sa atin ng halimaw na ito, kaya malamang may tinatago pa itong kakaibang abilidad. Na kung may counter ability dito sila Araya, malamang may tinatago rin kakaibang ability itong si Ryu, na yun nga marahil na lubos na magpapahirap dito sa kanilang apat. Na kaya masabi rin natin na magre-resulta ito at magkakaroon dito ng umaatikabong hindi makalimutang bakbakan. So yun nga mga pare ko yung ang ating talakayan for today's video. At syempre kung kayo ang tatanungin, sa tingin nyo, makakapalag nga ba ang apat na ito laban dito sa halimaw na si Ryu? Comment down below guys para malaman natin yung mga sarili nyong opinion patungkol sa mga bagay na to. Hanggang dito guys at maraming salamat sa inyong panonood at patuloy na pagsuporta. Maraming salamat, hanggang dito Anime Tagalog Talakayan nagpapaalam.